Sa araw na ito ating itutuloy ang series na Navigating Through the Unknown. So, trust God's beautiful plan. So, Ecclesiastes chapter 3 verse 11 ang sabi rito, ginawa niya ang bawat bagay na maganda. Sa kapanahunan niyon, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayunmang hindi nyo malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So sinasabi rito yung yung walang kasiguraduhan nga na hindi natin alam kung ano yung mga plano ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano yung gustong mangyari ng Panginoon, pero ang sabi niya dito, ginawa niyang mabuti ang lahat. Ginawa niyang maganda ang lahat. So sa unang teaching punta tayo, ang sabi rito, God is the grand author of our story. So ang Panginoon ang author, ang nagsusulat ng istorya natin. So kumbaga isipin natin na ang buhay natin ay isang istorya or isang kwento, and yung nagsusulat ay ang Panginoon. Ay yung naghahawak ng lapis ay yung Panginoon. Kaya ang Panginoon na nagplaplano sa atin, Panginoon ang nasusunod, or Panginoon ang may kapasidad na siya ang gumagawa ng ating hinaharap. Siya yung may dahilan kung ano yung mangyayari sa atin. Siya yung rason kung bakit ka napunta diyan. Siya yung kumbaga pinakang driver ng buhay mo. Wala kang alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung saan ka patungo, pero ang Lord ang may alam. Lord, siya lang ang may alam. Sa ikalawang teaching ang sabi, God makes all beautiful in His time. So ang Panginoon, lahat ng bagay ginawa niya iyon para sa kabutihan. So even yung mga pangit na nangyayari, or para sa atin na pangit na nangyayari sa buhay mo, kumbaga yung mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo, so kumbaga ginawa yun ng Panginoon, or hinahayaang mangyari yun ng Panginoon dahil may maganda siyang plano. Kasi yun nga, sa kaisipan kasi natin kapag may nangyayaring masama sa atin, or kapag medyo natatagilid tayo sa buhay, naiisip natin na pangit yun eh. Pero sa plano ng Panginoon, sa kwento ng Panginoon, yun ay maganda. May magandang dahilan yun, or may magandang idudulot sa buhay natin yun. So second long teaching ang sabi, God does not reveal everything to us. So kumbaga yun nga, unang-una, hindi ipapaalam sa atin ng Panginoon kung ano yung plano niya sa atin. Hindi ipapaalam sa atin ng Panginoon kung anong kahahantungan natin. Kasi yun nga, hindi ipapaalam ng Panginoon lahat eh. Hindi sa'yo sasabihin ng Panginoon kung ano yung hinaharap mo eh. Ganun yun. So kumbaga, although yun nga, maraming times or maraming sitwasyon sa buhay natin na naiisip natin na bakit ganito, bakit ganyan, bakit nangyayari sa akin to, bakit binamalas ako, bakit nagkakaganto ako. Pero yun nga, dahil talagang hindi talaga sa'yo sasabihin ng Panginoon kung ano yung mga plano niya. Basta ang gawin mo lang, stay put lang and magtiwala ka, ganun. So sa unang application, paano nga ba natin ito may apply sa ating buhay? So sabi dito, trust God for what we do not know. So magtiwala tayo sa Panginoon sa mga bagay na pagkatiwalaan natin ang Panginoon sa mga bagay na hindi natin alam. Kunyari bukas, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Pero kailangan natin gawin, magtiwala tayo sa Panginoon dahil yung nga sabi sa unang-una, di ba, siya yung author ng ating buhay. And syempre ang gagawin naman ng Panginoon is happy ending malamang. Syempre, so kumbaga yun nga, pagkatiwalaan natin ng Panginoon sa mga bagay na hindi natin alam, dahil makakasigurado naman tayo na hindi niya tayo pababayaan. So sa ikatlong teaching, ikalawang application, trust God based on what we know. Pagkatiwalaan natin ng Panginoon sa mga nalalaman natin. So
May mga times sa buhay mo na binayayaan ka ng Panginoon, may mga times sa buhay mo na binigyan ka ng Panginoon, may mga times sa buhay mo na pinapapala ka ng Panginoon. And yun yung pagkatiwalaan mo ngayon. Yun yung pagkatiwalaan mo sa mga oras na ito dahil nakapagka or yun yung gawin mong basihan sa every time na dumadaan ka sa pagsubok. Sabihin mo, noon ganto ganyan, noon pinagpala ako ng Panginoon, noon hindi ako pinabayaan ng Panginoon, kaya ngayon magtitiwala ako sa Kanya, hindi niya ulit ako papabayaan. So kumbaga, gawin mong basihan yun gawin mong basihan yung mga nakaraan na para maging kalmado ka or para magkaroon ka ng peace of mind na hindi ka pababayaan ng Panginoon sa hinaharap. So sa ikatlong application ang sabi, trust God for He is the grand author. So pagkatiwalaan natin ng Panginoon na siya yung author. Kumbaga siya yung grand author. Sinabi ito na grand author. Siya yung pinakang tagasulat ng buhay natin. So yun na nga, Diyos na ang nagsusulat ng buhay mo. Diyos na ang nagsusulat ng kapalaran mo. So ano pang i-question mo, di ba? Ano pang hihilingin mo? Bakit ka pa magdududa? Bakit ka pa magkakaroon ng pag-aalinlangan? Ang Panginoon na nga ang nagplaplano ng kinabukasan mo. Ang Panginoon na nga ang gagawa ng hinaharap mo So yun lamang. Napakarami ko natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po. And glory to God.